Ang eksena ay lumilipat, makalipas ang 6 na araw. Dahil sa pangwakas na pagsusulit, pansamantalang hininto ko ang pagtatayo ng cabin. Sa oras na ito, ang aking mga resulta sa pagsusulit ay medyo mataas, ngunit hindi pa rin ako pinansin ni Jenica. Ang kanyang mga kaibigan na sina Clara at Anas, malinaw na binalaan ng kanilang mga mukha ang lumayo kay Jenica. Hindi ko sila inistorbo, at mabilis na dumating ang bakasyon sa tag-init. Nag-isip ako sa lahat ng oras ko sa pagbuo ng cabin. Sa tuwing pupunta ako upang suriin, lagi kong hahanapin si Lucy na nakahiga sa mga bitag, tunog na natutulog. Pinilit ko itong iwanan ang ideya ng paggamit ng beef jerky bilang pain. Madalas na binigyan ako ni Belle ng ilang mga halamang gamot at kabute, pagkatapos ay tinanong kung paano kasama ang mga bagay kay Jenica. Nang nabanggit ko, ang Jenica na iyon ay tila kinamumuhian ako. Tiningnan ako ni Belle na may nakakagulat na ekspresyon. Mabilis na lumipat ang oras sa 1 buwan mamaya. Ang pagtatayo ng bahay ay hindi makinis tulad ng naisip ko, ang mga haligi at dingding ng isang tabi ay gumuho. Isang araw, nakita ko ulit si Jenica at ang kanyang grupo sa pastry shop. Tuwing nakilala ni Jenica ang aking tingin, agad siyang tatakas, at ang kanyang kasama sa silid ay puno ng puot sa akin. Sa 37 araw, dumating si Zex upang tulungan ako. Kasunod ng aking huling paalala, sina Taylor at Zex ay naging mabuting kaibigan, at ang kwento sa wakas ay bumalik sa track. Mabilis na lumipat ang oras sa 45 araw, ang aking cabin ay sa wakas na kumpleto. Bagaman walang laman ito, hindi kahit isang solong piraso ng kasangkapan, ngunit hindi bababa sa may mga dingding at bubong ngayon. Ang pagkumpleto ng bahay gamit ang aking sariling mga kamay, binigyan ako ng napakalaking pakiramdam ng kasiyahan at nagawa. Sa mga anino, lihim na pinagmamasdan ni Jenica ang bawat galaw ko. Sa sandaling ito, patuloy niyang hinihikayat ang kanyang sarili, na parang gumawa siya ng isang uri ng pagpapasya. Tapos na ako sa mga dingding, sahig at furry place. Mahusay na maglagay din ng bakod bilang isang imbakan para sa kahoy na panggatong at ilang iba pang mga bagay-bagay ay magiging mahusay din. Noon lang, narinig ko ang isang epekto sa itaas ng bubong, tulad ng isang bagay na nakarating. Dumating ako upang suriin ito at tulad ng inaasahan na ito ay si Lucy, hindi ito isang mapahamak na tower. Pagkatapos ay may tumawag sa aking pangalan. Ito ay si Jenica. Sa wakas, tinipon niya ang lakas ng loob at binati ako. Nag-iwan ito sa akin, hindi ba laging iniiwasan ako ni Jenica? Time rewind to noon pinag-usapan ni Belle at Jenica ang tungkol sa pagbuo ng cabin, hindi niya inaasahan na magkaroon ng ganoong talento si Ed sa lugar na ito. Ngunit alam na ito ni Jenica, ngayon lamang, hindi niya kayang harapin si Ed. Sinabi ni Belle kay Jenica, nakita niya ang istruktura ng silid ni Ed, na nagpapahiwatig na maaari ring tingnan si Jenica. Gusto talaga ni Jenica na gawin ito, ngunit sa tuwing nakikita niya si Ed, hindi niya maiwasang makaramdam. Sinabi ni Belle na may ngiti, ito ay perpektong normal. Naririnig ito, biglang natanto ni Jenica, dapat kong makita ang bahay ni Ed, ito ay talagang isang normal na bagay na dapat gawin. Kahit na sinabi niya ito, ang ekspresyon ni Jenica ay walang anuman kundi normal. Siya ay sumulad sa sarili at dumating sa harap ng cabin, na patuloy na pinupuri kung gaano kalaki ang aking cabin na itinayo. Ngunit ako ay nagtataka, hindi ba sinabi sa iyo ng mga espiritu noong itinatayo ko ito? Sa sandaling ito, biglang naging hindi mapakali si Jenica, syempre ginawa nila. Ngunit binanggit lamang nila ito sa pagpasa. Hindi yun ang nangyari. Ang mga espiritu ay nagmamasid sa akin ng 24 na oras sa isang araw, at naiulat ang lahat ng detalyado kay Jenica. Kapag inilarawan ito ng mga espiritu, malakas na pangangatawan. Majestic na kalamnan. Mga kaakit-akit na curves. Namula ni Jenica ang lahat ng ito. Ngunit gayunpaman, pinatong niya ang sarili at sinabi, sa totoo lang, wala akong alam tungkol sa iyong sitwasyon. Naririnig ito, direktang inanyayahan ko si Jenica, gusto mo bang pumasok at tumingin? Bagaman ito ay isang cabin lamang na gawa sa kahoy. Si Jenica ay na-fluster sa una pagkatapos marinig ito at pagkatapos ay maligaya na tinanggap ang aking paanyaya. Oras na hindi sinasadya na umabot sa gabi, nagtayo si Ed ng isang apoy para sa gabi at sa sandaling ito, si Jenica ay nakaramdam ng medyo pagkabalisa.
Sapagkat pareho sina Fonia at Lortelli para sa kanya. Hindi niya alam kung paano bayaran ang mga pabor na ito. Tahimik kung tiningnan siya, kung hindi mo ito babayaran, huwag lang. Hindi ba ito isang pangkalahatang pag-iisip na dapat mong bayaran ang utang mo? Ang pakikinig sa Jenica na ito ay nagulat, hindi ko ito naisip na ganito. Si Jenica ay tulad ng isang tao, hindi niya maintindihan na ang paglitaw ng mga kaganapang ito ay dahil sa tunay na pag-aalala ng iba para sa kanya, na pinipilit sa kanya. Sa kabila ng napakaraming tao na nagbabayad ng kanyang matrikula o, upang sabihin, pamumuhunan, sa kanya, pinili pa rin niyang lumipat mula sa high-grade na Opheles Hall patungo sa Dex Hall. Ang lahat ng ito, dahil lamang sa nais niyang utang sa iba ng kaunti, kahit na sa pamamagitan lamang ng kaunti. Gayunpaman, ang Opheles Hall ay may mga solong silid, habang ang Dex Hall ay may mga silid para sa walong. Nabubuhay sa buong araw sa ilalim ng inggit na mga titig ng kanyang mga kaibigan, naramdaman ni Jenica na nakatira siya sa isang bilangguan. Ngunit sa huli, hindi ito malulutas ng kanyang mga pinagbabatayan na isyo, at ang mabisyo na siklo ay hindi pa natapos. Siguro, makakatulong ako sa kanya ng kaunti. Pagkatapos, sinabi ko sa kanya, kung nais mong mag-isa, maaari kang pumunta sa aking cabin anumang oras. Pagdinig ito ay nabigla siya. Palagi kang tinatanggap dito. Hindi ko iniisip. Una nang nais ni Jenica na tumanggi, ngunit sa huli ay tinanggap ang aking alok. Kasabay nito, sinabi rin niya sa akin, kung nakatagpo ka ng anumang mga paghihirap, tiyak na tatayo ako sa tabi mo. Inaasahan kong siguraduhin mong sabihin sa akin. Pagkatapos ay tiningnan ko si Jenica at nakangiti siya sa akin, kapag nangyari iyon, tutulungan kita sa lahat ng mga gastos. Pakinggan ito, nadama ko. Pagkatapos ay tumingala sa kalangitan, labis na nasasaktan, sabi mo. Malalim sa gabi, naisip ko kung paano papalapit na ang pangalawang semestre. Mula sa timeline, malapit nang magsimula ang pangalawang kilos. Ang selyadong grimoire ng Sage, na isinulat ng Great Sage Sylvania, ay isang mataas na antas ng magic book, at ang balangkas ng pangalawang kilos ay na-trigger nito. Ang bagyo na nilikha ng selyadong grimoire ng Sage, ay pupunan sa buong akademya. Gayunpaman, pinahahalagahan ko pa rin ang kabaitan ni Jenica. Naisip ko sa aking sarili, marahil ay hindi magkakaroon ng anumang mga pangunahing isyu, di ba? Sa Taylor sa harap na pagharang para sa akin, sa wakas ay masisiyahan ako sa ilang oras sa paglilibang sa likuran. Gayunpaman, ang pagtatalo sa Opheles Hall ay nagtatakda ng entablado para sa kwento. Ang mga nangungunang mag-aaral ng Opheles Hall ay halos masiguro ang isang buhay na tulad ng buhay, hindi lamang sa mga tagapaglingkod, kundi pati na rin maraming mga karagdagang pribilehyo, at iyon mismo kung saan namamalagi ang problema. Matapos ang pista opisyal, habang ang mga mag-aaral ay bumalik sa paaralan, ang timog kanlurang bahagi ng lugar ng Valor ay nakakaranas ng isang malakas na pagbaha. Nagbigay lamang ang paaralan ng mga karwahe at bangka para sa mga mag-aaral ng Opheles Hall, kahit na pinapayagan silang bumalik ng ilang araw. Ang mga ordinaryong mag-aaral na iyon mula sa Dex Hall na nagbra ng bagyo at nag-aalala na maparusahan dahil sa hindi pagdating sa oras ay labis na nagagalit tungkol dito. Nang maglaon, ang damdamin ng pent-up ay sumabog sa harap ng Opheles Hall. Ang panukala para sa suporta para sa pagbabalik sa Opheles Hall ay kalaunan ay nagtapos sa mga kamay ng isang tiyak na merchant, si Lortelli. Ang merchant na ito ay dati nang nakipag-ugnay sa mga kinatawan ng mga ordinaryong mag-aaral. Ang kanyang layunin ay hindi upang matulungan ang mga mag-aaral, ngunit upang makapinsala sa reputasyon ng Academy at Opheles Hall. Ang kailangan lang nila ay upang makahanap ng isang karaniwang dahilan para sa mas mababa at ordinaryong mga mag-aaral. Si Will Lane, na sanay sa pag-uudyok at pagmamanipula sa iba sa kanyang mga salita, ay hilahin ng gatilyo para sa iba. Ang dahilan ay inihanda na, ito ay malinaw na diskriminasyon laban sa mga ordinaryong mag-aaral. Ang mga ordinaryong mag-aaral ay kailangang bumalik sa pagbuhos ng ulan, habang ang mga mag-aaral ng Opheles Hall ay nasisiyahan sa espesyal na paggamot. Inirerekomenda ni Will Lane ang isang susog, aktibong baguhin ang pangwakas na deadline para sa pagbabalik, at kilalanin ang espesyal na paggamot na natanggap ng mga mag-aaral ng Opheles Hall. Ang panukalang ito ay nakakuha ng suporta ng head housekeeper na namamahala sa Opheles Hall,
at ilang mga kagawaran na may pananagutan sa pagsusuri sa pangangasiwa ng paaralan. Ang mga taong ito ay nasa panig ni Lord Telly, aktibong sumusuporta sa kanyang mga mungkahi. Sa puntong ito, kung tinatanggap ng Dean ang panukala ni Lord Telly ay hindi na mahalaga. Ang pagtalakay lamang sa isyong ito ay sapat na upang mapanghimasok ang mga ordinaryong at mas maliit na mga mag-aaral. Mabilis na tumataas ang sitwasyon. Ang Opheles Hall ay napuno ng mga likhang sining na inatasan ng mga maharlika at mayayamang pamilya, ang mga wallpaper, carpet, at solidong kahoy na kasangkapan sa mga silid ay lahat ng mga obra maestra ng mga artista. Ang mas maraming pinsala sa pag-aari, ang mas mahusay, perpektong pagsira sa buong Opheles Hall. Hanggat ang mga mag-aaral na ito ay lumikha ng isang kaguluhan, ang paaralan, na nasa krisis sa pananalapi dahil sa kaso ng Blascon, ay haharapin ang isa pang nakamamatay na pag-atake. At para sa Elk Merchant Association, na kasalukuyang nakikipag-usap sa paaralan upang bilhin ang selyadong grimoire ng Sage. Ito ay may hawak na isang napaka-kapaki-pakinabang na posisyon. Ang selyadong grimoire ng Sage ay mahalaga sa Sylvania bilang ang puso mismo. Gayunpaman, sa mga oras ng kawalan ng pag-asa, ang mga tao ay handang mag-alok ng kanilang mga puso. Sa pagtingin sa overcast sky, naalala ni Lord Telly ang kanyang buhay sa mga slums. Madalas siyang hindi maiwasang mapuko ang kanyang sarili, ngayon ay makatayo dito na parang pinapaginhawa ng isang mabibigat na pasanin. Ang lupang ito, na napuno ng isang romantikong kapaligiran sa pag-aaral, ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang sarili sa sandaling naninirahan sa makapal na kadiliman. Sa makatuwid, mas gugustuhin niyang ganap na sakop ng putik ng pera, kaysa ibunyag ang kanyang tunay na damdamin sa sinuman. Upang mabuhay, palagi siyang nagpupumilit, sa huli ay nagiging kung ano siya ngayon. Malinaw na alam ni Lord Telly, ang kakanyahan ng marumi at kadiliman ay hindi nagbago. Si Lord Telly ay palaging naghahanap para sa kanyang sariling uri. Kahit na dito sa Sylvania, kung saan ang mga tao na napapalibutan ni halos ay nagtitipon, marahil, maaaring matugunan niya ang isang tao na maaaring harapin ang isang buhay na masiraan ng loob ng isang daga ng alkantarilla. Upang mabuhay sa isang mabagsik na katotohanan, ang kanyang mga pamamaraan ay palaging pareho. Siya ay tulad ng isang tao na nakatago sa likod ng entablado, gamit ang isang itim na kurtina upang masakop ang katotohanan, isang madilim na manipulator. Tinatawag siya ng madla na, itim na belo. Sa orihinal na gawain, sa panahon ng insidente ng trabaho ng Opheles Hall, upang ihinto ang mga underachievers na hinimok ni Lord Telly, ang koponan ng protagonist ay kailangang masira ang mga hadlang mula ika-1 hanggang ika-5 palapag, ang bawat antas na may isang menor de edad na boss na pumipigil sa kanila. Ang menor de edad na boss ng first floor, Thoth, ang decoy. Minsan biniro ni Thoth si Taylor sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya ng isang talong ngunit malubhang itinuro ng isang aralin ni Taylor at sa kanyang grupo. Nagdadala ng sama ng loob, binili si Thoth ni Lord Telly, na naging kanyang paa. Ang kanyang tungkulin ay upang malampasan ang rookie maid na nagpoprotekta sa unang palapag at buksan ang pintuan ng Opheles Hall. At hayaan ang mga mag-aaral. Kapag ang mga mag-aaral ay dumaan sa unang palapag, ang Act 2 Phase 1 Middle Boss Thoth ay gumaganap ng isang tiyak na papel. Ang papel ng paghinto ng pangunahing karakter at ang kanyang mga kaibigan na sumunod sa kanila. Kaya, ikaw ang binili ni Lord Telly. Pahina 1 sa menor de edad na boss ng Act 2, Thoth, ang manggugulo, opisyal na gumawa ng kanyang hitsura. Ang karakter na ito ay dapat na maging Thoth, ngunit kahit papaano, hindi ko maipaliwanag na naging menor de edad na boss na ito. Kaya bakit ako naging isang gitnang boss? Kung nag-rewind tayo hanggang 2 araw na ang nakakaraan, ang lahat ay malinaw na maipaliwanag. Upang sanayin ang aking mga kasanayan, kailangan kong gumamit ng bow at arrow habang nangangaso. Ngunit pagkatapos ng isang semestre, ang aking mga kasanayan sa archery ay hindi pa rin napabuti. Mas mahalaga, sa kampo, higit pa at mas madalas, patuloy akong nakakakuha ng mga bisita. Pakiramdam ko ang katotohanan na nakatira ako sa hilagang kagubatan, ay isang bagay na nalalaman ng maraming tao.